Pamilya ng aking biyenan sa probinsya. Armando, sigurado ka na ba talaga na sasama ka sa asawa mo sa probinsya? Sa mga sandaling yon ay nasa labas sila ng bahay ni Armando. 2 araw bago ang binabalak na pag-alis ni Armando at ng asawa niyang si Lita. Plano ng mag-asawa na magbakasyon sa tinubuang probinsya ni Lita. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng matandang si Emmanuel o mas kilala bilang si Tandang Eman. Hindi ito ama ni Armando, ni hindi sila magkadugo, ngunit sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa at pamilya ang turingan. Ano pat lumaki si Armando sa piling ng matandang lalaki. Maagang naulila sa pamilya si Armando at wala ni isa man sa mga kamag-anak niya ang nagtangkang kumupkup sa kanya. 8 taong gulang siya nung maaksidente ang mga magulang niya. Nabangga ang bus na sinasakyan ng mga ito at naging dahilan din ng pagkasawi ng mag-asawa. Mabuti na lang at mabait ang kapitbahay nila si Tandang Eman, kaya siya na mismo ang nag-aruga kay Armando hanggang sa lumaki ito at nakapangasawa. Kagaya ni Armando ay nag-iisa lang din sa buhay si Tandang Eman. May dati itong naging asawa, ngunit iniwan siya nito at ipinagpalit sa ibang lalaki. Simula noon ay ipinangako na ni Tandang Eman sa sarili na hindi na siya iibig pang muli. Opo, Tang. Matagal na rin itong napag-usapan namin ni Lita. Saka gusto ko makilala ang pamilya niya. Usal ni Armando na ikinabuntong hininga ng matandang lalaki. Halos 8 taon ding naging magkasintahan sina Lita at Armando bago napagpasyahan ng dalawa na magsama na sa iisang bubong. Natupad nga iyon at 1 magdalawang buwan na rin simula nung ikinasal ang dalawa. Sa tagal ng pagsasama ng dalawa ni minsan, hindi pa nakita ni Armando ang pamilya ni Lita. Minsan na rin naitanong ni Armando ang tungkol sa pamilya ni Lita, ngunit ang tanging tugon ni Lita ay nasa probinsya ang mga to. Sa katunayan ay wala ni isa sa pamilya ni Lita ang nakadalo nang ikasal ang dalawa. Minsan na rin pinagsabihan ni Armando ang babae na pupuntahan ang mga magulang nito sa Manila. At si Armando na mismo ang sasagot ng mga gastusin nito. Ngunit palagi namang kinukontra ni Lita ang plano niyang iyon at sinabing mas maigi raw kung magtitipid na lang sila ng pera. Kaya nga nang sabihin ni Lita na binabalak nitong magbakasyon sa probinsya ay hindi na tumanggi pa si Armando. Kating-kati na rin ang lalaki at hindi makapaghintay na makilala at makita ang pamilya ng babaeng na pangasawa niya. Mukhang hindi ko na mababago ang desisyon mo. Kung ganon, mag-iingat kayo lalo ka na. Lumaki ka sa lungsod, kaya baka manibago ka pagdating mo sa probinsya. Mag-iingat ka sa lahat ng pagkakataon. Wika ni Tandang Eman. Napangiti si Armando dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Tinapik pa niya ang kanang balikat ng kinikilalang ama-amahan. Alam ni Armando na labis na nag-aalala sa kanya ang matandang lalaki. Lalo na't ilang beses na rin na ikuwento ng matanda ang tungkol sa madilim na lihim ng mga probinsya. Nito, sa probinsya daw ay may kakaibang mga nilalang na naninirahan. Seryosong nag-usap ang dalawang lalaki nang biglang dumating si Lita. Binati pa nga ng babae si Tandang Eman. May dala-dala pa itong mga supot na naglalaman ng mga pinamili niya mula sa palengke. Nang makita iyon ni Armando ay agad niyang nilapitan ng asawa at tinulungan sa pagbubuhat sa mga dala nito. Salamat, subalit may pupuntahan pa kasi ako eh. Magbabayad pa ako ng kuryente sa Meralco. Pagtanggi ni Tandang Eman matapos siyang yayain ng mag-asawa na pumasok muna sa bahay nila. Nga pala Armando, dumalaw ka mamayang hapon sa bahay. May ibibigay ako sa iyo, anak. Baling pa nito kay Armando, saka maayos na nagpaalam sa mag-asawa at umalis na. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ng mag-asawa si Tandang Eman, ay saka sila sabay na pumasok sa loob.
dumiretso silang dalawa sa kusina. Napag-usapan pa nila ang mga dapat nilang dadalhin patungo sa probinsya. Bakas sa mukha ni Armando ang saya at pagkasabik na makilala ang pamilya ni Lita, lalo na ang mga magulang ng babae. Kinahapunan, bandang alas 4 ng hapon, ay dinalaw ni Armando ang kanyang ama-amahan sa bahay nito. Naabutan pa nga niya si Tandang Eman na nagkakapi sa bakuran ng bahay nito, at nang masulyapan siya, ay niyaya niya ito na magkapi na siya, at hindi naman tumanggi ang lalaki. Habang nagkakape ang dalawang lalaki, ay nagkwentuhan pa ang dalawa. Ingatan mo ang samurai na yan, Armando. Nagmula pa yan sa lolo ng lolo ko. Maraming mga pagsubok na ang napagdaanan ng samurai na yan. Usal ni Tandang Eman matapos niyang maiabot kay Armando ang antigong samurai na ilang dekada na rin niyang inaalagaan. Mapanganib sa probinsya, kaya kailangan mo mag-ingat at maging handa sa lahat ng pagkakataon. Lalo na at ang panganib ay nasa paligid lang at nag-aabang ng tamang pagkakataon. Armando, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao doon. Babala ni Tandang Eman. Naikwento din ni Tandang Eman ang pakikipagsapalaran ng lolo niya laban sa mga aswang nang minsang nabakasyon ito sa probinsya. Hindi rin naman bago kay Armando ang kwentong iyon ng matandang lalaki, dahil simula pagkabata ay palagi siyang kinikwentuhan ni Tandang Eman tungkol sa mga kakaibang mga nilalang na naninirahan sa probinsya, kagaya na lang ng mga aswang, maligno, duwende, kapre at iba pa. Makalipas ang 2 araw, kagaya ng napagplanuhan ay bumiyahe ang mag-asawa papunta sa probinsya na kinalakhan ni Lita. Hinatid pa sila ni Tandang Eman sa sakayan ng barko. Nang makarating ang mag-asawa sa probinsya ay nanibago si Armando sa klima at kapiligirang nadatnan niya. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa at agad silang bumiyahe patungo sa bahay ng mga magulang ni Lita. Bakas ang kasiyahan at pagkasabik sa mukha ng mag-asawa. Ngunit nang makarating sila sa bahay ng pamilya ni Lita ay hindi inaasahang pangyayari ang bumungad sa kanila. Nang makita ng mga magulang ni Lita ang mag-asawa, ay nabagasan agad ni Armando ng galit ang biyanang babae. At sa halip na yakapin ang mga magulang ni Lita ng babae, pagdating ng mga ito ay isang malakas na sigaw ang natanggap ng mag-asawa sa ina ni Lita. "Lita, buntis ka ba?" Maging si Armando ay nagulat din dahil sa ginawang pagsigaw ng ina ni Lita, ngunit hindi niya mapigilan na magtaka kung paano nalaman ng biyanang babae na buntis ang asawa niya. Gayong kakarating lang nila at hindi pa nila nababanggit ang tungkol sa pagbubuntis ni Lita. "At sino namang lalaki ito? Baka magiging pabigat lang siya sa buhay natin." Dugtong pa ng babae. Hindi nakaimik si Armando at nag-isip siya na mukhang mahihirapan siyang pakisamahan ang pamilya ng asawa niya, lalo na ramdam niya na hindi siya nagugustuhan ng biyanan na babae. "Hindi kayo dito pwede. Umalis na kayo." Matapos iyong sabihin ng ina ni Lita, ay walang pagdadalawang isip na pinagsarahan sila ng pintuan. Sa simula pa lang ay naramdaman ni Armando ang malamig na pagtanggap sa kanila ng pamilya ng asawa niyang si Lita, lalo na ang babae niyang biyanan. Hindi sila pinatuloy ng babaeng biyanan niya sa bahay ng mga to, kaya walang magawa si Armando at ang kanyang asawa kundi maghanap ng bahay na mauupahan sa kabilang baryo. Agad namang humingi si Lita ng paumanhin sa asawa dahil sa inasta ng mga magulang nito at ipinaliwanag ng dalaga na ganoon talaga ang ina niya. Sabi ni Lita, iniisip lang ng kanyang ina ang kapakanan niya na siya namang nauunawaan ni Armando. Hapon ng Miyerkules, 3 araw ni na Armando at Lita sa probinsya. Maganda ang panahon ng hapong yon. Nagkataong abala si Armando sa pagsisibak ng mga kahoy na panggatong
sa harapan ng inuupahan nilang bahay nang biglang dumating sina Mang Ariel at Daniela. Ama ng asawa niyang si Lita itong si Mang Ariel, samantalang nakakatandang kapatid na lalaki naman na itong si Daniela. Nang mapansin ni Armando ang presensya ng dalawang lalaki, ay agaran itong natigilan sa kanyang ginagawa. Kinakabahan pa nga si Armando nang salubungin niya ang dalawang lalaki, ngunit agad ding naglaho ang kabang naramdaman niya nang mainit na sinalubong siya pabalik ng mga ito at nginitian pa. Kinamusta ng dalawa ang araw niya at pananatili nilang mag-asawa sa probinsya, kaya sinagot ito ni Armando na maayos naman daw ang pananatili nila at unti-unti siyang nasasanay sa buhay probinsya. Mukhang natuwa ang dalawang lalaki dahil sa sinabing iyon ni Armando, kung kaya ay niyaya pa siya ng dalawa na makipag-inuman, na siya namang hindi natanggihan ni Armando. Hindi siya mahilig uminom, ngunit dahil magulang at kapatid na mismo ng asawa niya ang nagyaya, ay hindi niya na iyon matanggihan pa. Agad na inakay ni Armando papasok sa loob ng inuupahan nilang bahay sina Mang Ariela at Daniela. Naabutan pa nga nila si Lita na nagbabalat ng saging sa sala. Ani ni Lita, balat niyang gawing banana cue iyon upang pangmeryenda sana nilang mag-asawa. Napatigil si Lita sa kanyang ginagawa, saka sinalubong ang kanyang ama at nakakatandang kapatid. Tay, kuya, buti naman at napadalaw kayo. Maupo muna kayo at paghahanda ko kayo ng merienda. Magiliw na usal ni Lita matapos niyang magmano sa ama. Agad naman na dumiretso si Lita sa kanilang kusina. Samantala nagpaiwan naman si Armando sa sala kasama ang magulang at kapatid ng asawa niya. Habang nagkukwentuhan sa sala ay nakinig pa sila sa radyo. Maya-maya pa ay bumalik din mula sa kusina si Lita. Dala-dala ang bagong niluto nitong banana cue na agad naman nilang pinagsaluhan. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Humingi din ng paumanhin si Mang Ariel kay Armando dahil sa inasta ng asawa nito noong nakaraan. Isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa baryo ng Sampaloc. Karumal-dumal ang nangyari sa biktima. Wakwak ang tiyan ng biktima at nawawala ang lamang loob nito. Ang balitang ito ay patuloy pa rin naiimbestigahan ng mga otoridad. Ako po si Mariano Lopez, ang inyong tagapagbalita. Natigilan si Armando matapos marinig ang balitang iyon. Napasulyap pa siya sa dibaterya nilang radyo bago napasulyap sa labas ng kanilang bintana. Armando, may problema ba? Tanong ni Mang Ariel, dahilan upang mapatingin sa lalaki si Armando. Napansin din niya na hindi lang si Mang Ariel ang nakatingin sa kanya, kundi maging ang dalawa nitong anak na si Daniel at Lita. Mukhang napansin ng mga ito ang biglang pagbabago ng kanyang mudo. Malalim na napabuntong hininga si Armando at pagkaraan ay napatayo siya mula sa pagkakaupo. Kumuha pa siya ng isang stick ng banana cue, sa kanya iyon kinagat at sinabing nagulat lang siya dahil sa balitang narinig. Masanay ka na, Armando, hindi na bago sa amin ang ganyang mga balita, lalo na't kalat sa baryo ang tungkol sa mga gumagambalang aswang. Tugon naman ni Daniela, saka nito inilabas ang suot na kwintas na may dekorasyon ito na tila bungo. Kaya nga may ganito kami upang may panangka kami pangontra laban sa kanila. Dugtong pa ng lalaki. Kinuwento din nito ang mga bangkay na natatagpuan sa mga liblib na bahagi ng baryo. Bahagyang nangunot ang noo ni Armando dahil sa kanyang mga narinig. Napansin din niya na seryoso si Daniela habang sinasabi niya iyon, kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Sunod-sunod siyang napalunok. Halos hindi siya makapaniwala dahil sa kanyang mga narinig. Sumagi sa kanyang isip ang mga kwento sa kanya ni Tandang Eman, ngunit may bahagi pa rin sa isipan ni Armando na hindi naniniwala, sapagkat maliban sa mga kwento sa kanya ni Tandang Eman, buong buhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng mga aswang. Napatigil sa pagmuni-muni si Armando
nang biglang napatayo sina Mang Ariel at Daniel. Ani ni Mang Ariel ay hindi na raw sila magtatagal sa bahay dahil kinakailangan na raw nilang umuwi. Bago pa tuluyang makaalis sina Mang Ariel at Daniel ay nag-usap pa sila ni Lita at ang ama niya. Hindi nga lang alam ni Armando ang pinag-uusapan ng mag-ama dahil tumungo ang mga ito sa bakuran ng inuupahan nilang bahay upang magsarilinan. Ilang saglit pa ay maayos na nagpaalam sina Mang Ariel at Daniel sa mag-asawa. Hinatid pa nga ng mag-asawa ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Hinabilinan din ni Armando ang mga ito na mag-ingat sa araw ay muling dumalaw ang mga ito sa kanilang mag-asawa. Kinagabihan, nasa kalagitnaan ng payapang paghahapunan sina Armando at Lita nang bigla na lamang may bumulabog sa kanilang bubungan. Sa sobrang pagkabigla ay napasigaw nga si Lita. Agad namang napatayo si Armando saka siya napaangat ng tingin sa kanilang bubungan. Mabuti na lang at hindi iyon nabutasan. Akmang aalis na sana si Armando upang sumilip sa labas nang mabilis siyang pinigilan ni Lita at sinabihan ng asawa na wag na itong lumabas pa dahil marahil daw ay bunga ng nyug ang bumagsak at nahulog sa kanilang bubungan. Nagdadalawang isip pa si Armando kung babalik ba siya mula sa pagkakaupo o magpapatuloy sa labas. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto at nakiramdam sa paligid. Wala naman siyang napansing kakaiba kaya naisip niya na marahil ay tama ang hula ng kanyang asawa. Nang dahil sa isiping iyon ay walang imik na bumalik sa dati niyang pwesto si Armando. Saka siya muling bumalik sa naudlot na pagkain ng kanilang hapunan. Pinagbalatan pa nga niya ng prutas na mansanas ang kanyang asawa. Buntis kasi si Lita kaya ganun na lang lagi kung mag-alaga sa babaeng asawa si Armando. Matapos nilang maghapunan ay kaagad na niligpit ni Armando ang pinagkainan nilang mag-asawa. Samantalang dumiretso naman si Lita sa kwarto nila upang makapagpahinga. Dinala ni Armando ang mga pinagkainan nila sa kusina. Ngunit nang makarating siya sa kusina ay kusa siyang natigilan nang napansin niya ang mukha ng isang nilalang na may kulay pulang mga mata na nakasilip sa nakabukas na bintana. Nagulat si Armando sa kanyang nasaksihan. Sa sobrang pagkabigla ay aksidente pa niyang nabitawan ang mga dala niya at lumikha iyon ng ingay. Dahilan din kung bakit mabilis na naglaho ang nilalang na nakasilip sa kanilang bintana. Nakatulala si Armando sa labas ng nakabukas na bintana nang maabutan siya ng kanyang asawa. Bahagya pa siyang napapitlag nang hawakan siya ng babae sa kanang balikat. Mukhang napansin ni Lita ang biglang pagbabago ng ekspresyon niya habang tinatanong pa siya nito kung maayos lang daw ba siya at kung may nangyari ba. Napabuntong hininga si Armando saka siya pilit na napangiti sa asawa. Ayaw niyang mag-alala o makaramdam ng anumang takot ang kanyang asawa dahil lang sa misteryosong nakita niya. Kaya sa halip na sabihin ang katotohanan dito ay nagsinungaling siya at sinabing pagod lang siya. Hindi na muli nagtanong pa si Lita sa kanya at sa halip ay inakay siya nito sa kanyang silid upang magpahinga. Mabilis na lumipas ang mga araw, ngunit habang tumatagal ay napapansin ni Armando ang kakaibang kilabot na bumabalot sa baryo. Halos araw-araw na lang ay ibinabalita ang tungkol sa mga bangkay na natatagpuan sa mga liblib na bahagi ng kanilang lugar. Bawat biktima ay kalunos-lunos ang kanilang mga sinapit, wakwak ang tiyan at nawawala ang kanilang mga laman loob. Ilan pa nga sa mga biktima ay wasak ang ulo o hindi kaya may parte sa katawan nila ang nawawala. Naging usap-usapan din sa baryo ang tungkol sa mga aswang na gumagambala sa kanilang lugar. Doon lang din nalaman ni Armando na matagal na palang ginagambala ng mga kakaibang uri ng nilalang ang baryo nilang iyon. Napag-alaman din niya na hindi lang mapanganib para sa mga kabataan at matatanda ang mga aswang, kundi maging sa mga buntis
kagaya na lamang ng kanyang asawang si Lita. Ilang beses din silang nakarinig ng balita tungkol sa mga buntis na pinaslang ng mga aswang, kung kaya'y ganun na lang ang pagkabahala ni Armando para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Gusto ko pang manatili sa probinsya, Armando. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Sa probinsya ako lumaki kaya alam ko ang mga dapat kong gawin. Ikaw ang dapat mas mag-ingat. Katwiran ni Lita na ikinailing-iling lang ni Armando. Gusto lang ng lalaki na bumalik sa Maynila upang mailayo ang asawa sa kapahamakan, lalo na't ito ay buntis. Nababahala man para sa kaligtasan ng kanyang asawa at sa anak nilang nasa sinapupunan nito, ay walang nagawa si Armando kundi ang pagbigyan ang desisyon ng kanyang asawa. Ipinangako din niya sa kanyang sarili na sakali mang malagay sila sa alanganing sitwasyon ay gagawin niya ang lahat upang maipagtanggol at mailigtas ang kanyang mag-ina. Nang dahil sa mga nangyayari ay nagdesisyon si Armando na ihanda ang kanyang sarili at upang maipagtanggol ang kanyang mag-ina ay nag-insayo siya sa paggamit ng samurai na siyang ibinigay pa sa kanya ng tatang niya. Sa ilang linggong pananatili nila sa baryong iyon ay nakilala at naging kaibigan din niya si Esther. Isa itong panday na siya ring tumutulong sa kanya upang mas lalong humusay siya sa paggamit ng samurai. Hangang-hanga ako sa iyo, Armando. Sa halip na tumakbo ka at bumalik sa lungsod na pinanggalingan mo, ay mas pinili mong manatili dito at bantayan ang asawa mo. Usal ni Esther sa kanya isang hapon. Nasa burol silang dalawa at kagaya ng nakasanayan ay sinamahan siya ni Esther na mag-insayo. Natigilan si Armando sa pag-iensayo at napasulyap kay Esther nang mga sandaling iyon ay nakatitig sa kanya. Bahagyang iwinasiwas pa ni Armando ang hawak niyang samurai saka siya napasulyap sa malayo. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya ang magandang tanawin ng baryong yun. Kulay ginto pa ang mga butil ng mga palayan, hudyat na malapit na ang tag-ani. Asawa ko si Lita, kaya nararapat lang na bantayan ko siya at alagaan. Ipagtatanggol ko siya kahit anumang unos na darating sa buhay naming mag-asawa. Seryosong tugon ni Armando habang nakatitig sa kanyang kasama. Pero hindi ko maiwasang magtaka. Wika ni Armando na siyang ikinakunot noon ni Esther. Ayaw kong pag-isipan ng masama si Lita. Buntis ang aking asawa ngunit ni minsan hindi pa kami dinadalaw ng aswang. Hindi sa hinihiling ko na dalawin kami ngunit palaisipan sa akin ang bagay na yun. O baka naman nanibago lang ako. Dugtong pa ni Armando na ikinatawa ni Esther. Sinabihan siya ng lalaki na matagal nitong kakilala si Lita. At isa pa, kaya raw hindi sila dinadalaw ng anumang uri ng nilalang ay dahil iyon sa anting-anting na suot ni Lita. Biglang nakaramdam ng pagkagilty si Armando dahil sa ginawang pagdududa sa asawa. Upang maibsan ang kanyang nararamdaman ay muli niyang ginugol ang kanyang oras sa pag-iensayo upang tuluyan siyang mabihasa sa paggamit ng samurai. Araw ng Martes ng araw na iyon ay dinalaw ng mag-asawa ang pamilya ni Lita. Tuwang-tuwa pa sina Mang Ariel at Daniel nang makita nila ang mag-asawa. Ngunit anumang saya ang nararamdaman ng dalawa ay siya namang inis at galit ang nararamdaman ng nanay ni Lita na si Aling Daday. Kung hindi pa nga pinigilan ni Mang Ariel ang kanyang asawa ay marahil pinaalis na naman ng ginang ang mag-asawang sina Armando at Lita sa pamamahay nito. Tay, pasensya na po, ngunit hindi ko makain si Armando ng sisig. Agad na pagsingit ni Lita matapos yayain ng ama niya si Armando na tikman ang sisig na niluto ni Aling Daydaya. Sinabi din ng lalaki na espesyal daw ang sisig na niluto ng kanyang asawa. Natigilan si Armando dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Kunot noong napasulyap pa siya sa babae at akmang sasagot na kumakain naman daw siya ng sisig. Ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Nabiyan siya nito na samahan siyang magbanyo
dahil biglang sumamaraw ang pakiramdam nito. Nagtataka man ay walang nagawa si Armando kundi ang samahan ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man sila tuluyang lumabas ay nasulyapan pa ni Armando ang biyanan niyang babae na mariing nakatitig sa kanya, at sa hindi malamang dahilan ay napansin niya ang biglang pamumula ng mga mata ng matandang babae. Tinitigan niya iyong mabuti ni Armando, ngunit mas lalo siyang napakunot noo dahil normal naman ang kulay ng mga mata ng babae. Namamalikmata lang siguro ko. Naibulong na lang ni Armando bago siya tuluyang sumama sa kanyang asawa. Mahal, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ni Armando sa kanyang asawa na si Lita nang tuluyan silang makarating sa banyo. Nakahiwalay kasi ang kanilang banyo sa kanilang bahay. Matatagpuan ang bahay ng pamilya ni Lita sa gitna ng kagubatan. Ani ni Lita ay pinasadya talaga ng mga magulang niya na doon magpatayo ng bahay upang payapa at mapalayo sila sa maingay na paligid. May kaliitan ang bahay ng pamilya ni Lita. Gawa ito sa kawayan at pawid naman ang kanyang bubungan. Sapat lang ang laki ng bahay para sa kanilang pamilya. Bakas sa mukha ni Lita ang panghihina. Pilit pa nga napangiti ang babae sa asawa at sinabing pagod lang siya dahil mahaba-haba din ang biyahe ng mag-asawa bago makarating doon. Sinabihan ni Lita si Armando na kung maaari daw ba ipagbili siya nito ng tinapay at gatas sa tindahan. Baka sakali raw na maibsan ang nararamdaman niya, na siya namang agad na sinunod ni Armando. Bago pa sumunod si Armando, ay pinaalalahanan pa siya ng kanyang asawa na mag-iingat. Tinuro din ng babae ang tindahan na maaari nitong puntahan at pagbilhan. Isang matamis na halik pa ang ginawad ni Armando sa noo ng asawa bago niya mag-isang tinahak ang malagubat na daanan patungo sa tindahan. May kalayuan din ang tindahang tinutukoy ni Lita at inabot pa ng higit na 15 minuto si Armando sa paglalakad bago siya tuluyang nakarating sa pupuntahan. Sa bahagi ng lugar na iyon ay matao na at maraming mga kabahayan. Halos lahat sa mga kabahayan ay payaklan din at gawa lang sa kawayan, ngunit may iilan din naman na sementado. Nang makarating sa isang maliit na tindahan ay hindi na nagsayang pa ng oras si Armando at kaagad na binili ang mga hinabilin ng kanyang asawa. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi niya maiwasan na mag-alala sa kanyang asawa, lalo na't iniwan niya ito na masama ang pakiramdam. Ngunit may bahagi din sa kanya na kalmado dahil nasa bahay naman ng pamilya nito, si Lita. Nang mabili ang kakailanganin ay nagmamadali nang bumalik si Armando sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya tuluyang nakarating ay isang matandang babae ang biglang humarang sa kanya sa daraanan. Nagitla pa si Armando nang biglang lumapit sa kanya ang matandang babae. Ngunit nagtaka siya dahil sa sinabi ng matanda sa kanya. Lalaki, alam kong hindi ka taga rito, kaya mag-iingat ka. Mag-iingat ka at huwag kang basta-basta magtitiwala. Babala sa kanya ng matandang babae. Akmang magpapasalamat na sana siya nang muling magsalita ang matandang babae sa kanya. Kung ako sa'yo, hanggat hindi pa tuluyang kumagat ang dilim, ay aalis na ako dito. Lalaki, mag-iingat ka, lalo na sa pamilya ng asawa mo. Dugtong ng babae. At bago pa man makapagsalita si Armando ay nagmamadali na itong umalis. Mabibigat ang mga paa ni Armando habang naglalakad siya pauwi sa tinitirhan ng pamilya ng kanyang asawa. Ayaw niyang pagdudahan ang kanyang asawa at maging ang pamilya nito. Ngunit hindi mawala-wala sa isip niya ang babala sa kanya ng matandang babae. Naisip tuloy ni Armando bigla. Naalala niya ang kakaibang inaasta ng kanyang asawa simula nang magbakasyon sila sa probinsya.
May mga gabi din na ilang beses siyang nagigising na wala sa tabi niya si Lita. Ngunit lagi naman niyang naaabutan ang babae sa kanilang kusina. Napahawak si Armando sa hawakan ng samurai na nasa kanyang likuran. Nang dahil kasi sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar na iyon, ay palagi na niyang dinadala ang kanyang samurai. Mas maigi na iyong nag-iingat at palaging handa, lalo na't alam niya na ang unos ay nasa paligid lang at naghihintay ng tamang pagkakataon bago tuluyang umatake. Malalim na napabuntong hininga si Armando. Naguguluhan siya, nalilito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magduda at kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi ng babala ng matandang babae na noon lang niya nakilala. Ang mga katanungang iyon ni Armando ay nasagot nang tuluyan siyang makarating sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Walang imik si Armando nang umuwi siya at mukhang hindi napansin ng pamilya ni Lita ang pagbabalik niya dahil naabutan niya ang mga ito na nagtatalo. At dahil sa pagtatalo ng mga ito ay doon natuklasan ni Armando ang katotohanan. Ariel, hindi lang siya bisita ng anak mo dahil asawa rin niya si Armando. Hindi ka ba naawa sa anak mo at maging sa ipinagbubuntis niya? Gayong may balak kang ipahamak si Armando. Naabutan ni Armando na sigaw ng babae niyang biyanan na si Aling Dayday. Natigilan si Armando nang marinig niya iyon. Mas lalo siyang naguguluhan. Sa halip na magpatuloy sa loob ay mas minabuti na lang niya na manatili sa kinatatayuan. At ikaw, Lita, hindi ba't binalaan na kita na wag mo dadalhin dito ang asawa mo? Hindi ka ba nababahala na maaaring mangyari sa kanya? Paano kung matuklasan niyang nagmula ka sa angkan ng mga aswang? Nakabilang tayo sa lahi ng mga aswang. Dugtong pa ng ina ni Armando na ikinabigla ng lalaki. Sa sobrang gulat ay tuluyang nabitawan ni Armando ang mga dala niya at lumikha iyon ng kakaibang ingay. Sa isang iglap ay namalayan na lang ni Armando ang sarili na pinalibutan na ng pamilya ni Lita ang kanyang sarili. Hindi niya inaasahang may lahi palang aswang ang mga to. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito habang nakatingin sa kanya, ngunit ang mas nakaagaw ng atensyon niya ay ang kanyang asawa na sa mga oras na iyon ay nasa pintuan. Namumula ang mga mata ng asawa niya, ngunit bakas ang takot at pagkagulat sa mukha. Binabalot ng kakaibang tensyon ang paligid. Pinapalibutan ng pamilya ni Lita si Armando. Bakas sa mukha nila ang kaseryosohan, samantalang gulat na gulat pa rin si Armando dahil sa kanyang mga natuklasan. Hindi niya magawang makapagsalita dahil sa sobrang pagkabigla. At kung hindi pa niya narinig ang nilikhang kakaibang ingay ng ama ni Lita, ay aakalain pa niyang nananaginip lang siya. Mahigpit na napahawak si Armando sa kanyang samurai nang masulyapan niya ang namumulang mga mata ng pamilya ni Lita. Mas lalong lumakas ang tensyon sa namamagitan sa kanila. Wala ni isa sa mga ito ang nagtangkang magsalita. Nakiramdam si Armando sa paligid upang makapaghanda siya sakaling umatake ang mga to. Napasigaw si Armando nang maramdaman niya ang malamig na kamay na kumapit sa kanyang braso, at nang sulyapan niya ito ay bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Lita. Magpapaliwanag ako mamaya, Armando. Pangunguna sa kanya ni Lita nang akmang ibubuka niya ang kanyang bibig. Pasimpleng napatangulang sa kanya ang lalaki bago muling ibinalik ang atensyon sa pamilya ni Lita. Naitay, hayaan niyo lang kami ni Armando. Huwag niyo siyang sasaktan. Aalis na kami. Wika ni Lita at ikinatango ng nanay niya na si Aling Dayday. Bago pa man makapagsalita si Armando, ay hinigit na siya ni Lita paalis sa lugar na yon. Wala ni isa man sa mag-asawa ang nagtangkang magsalita. Pareho silang walang imik. Nang makabalik sila sa bahay na inuupahan nila, ay seryoso silang nag-usap sa kanilang sala.
Doon tuluyang ipinagtapat ni Lita ang lihim niya at maging ng kanyang pamilya. Ngunit sinabihan niya rin si Armando na wala itong balak na masama laban sa kanya dahil mahal na mahal niya ito. Ipinagtapat niya na nagmula siya sa angkan ng mga aswang. Halos hindi pa rin makapaniwala si Armando dahil sa kanyang mga narinig. Gusto niyang sumabog sa galit. Pakiramdam niya ay nalinlang siya. Gusto niyang saktan si Lita ngunit mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya na nararamdaman sa dalaga. Sa sobrang galit na kanyang nararamdaman ay walang imik siyang lumabas sa bahay nila, samantalang naiwang mag-isa si Lita na luhaan. Pagkagat na ang dilim ngunit nasa labas pa rin si Armando. Nakaupo siya sa ilalim ng matandang puno ng akasya at may hawak-hawak na 2 banga na lambanog. Sa damuhan ay may ilang mga banga na ring nagkalat at wala nang laman ang mga to. Matapos niyang umalis sa bahay nilang mag-asawa ay napagpasyahan niyang uminom na lang at upang makapag-isip-isip siya ng mga hakbang na kanyang gagawin. Nasa ganoong kalagayan si Armando nang makarinig siya ng kaluskos sa paligid. Napatigil siya sa paglagok ng lambanog saka napamasid sa paligid. Pagkagat pa lang ang dilim, kaya kahit papaano ay may naaaninag pa rin siya. Mula sa kalayuan ay napansin niya ang mga malagong damuhan na bahagyang gumalaw na tila ba may nilalang na nagtatago mula doon. Bahagyang nangunot ang noo ni Armando. Tuluyan siyang napatayo at nanatiling nakatitig sa damuhan nang bigla na lang may nahulog sa kanyang harapan. Sa sobrang gulat ay napatras si Armando, lalo na nang mapagtanto niya na ang nilalang na nahulog sa kanyang harapan ay isang aswang. Naisip din niya na baka nanggaling ang aswang sa itaas ng puno ng akasya. Tuluyang nabitawan ni Armando ang 2 banga na hawak niya nang walang imik na inatake siya ng lalaking aswang. Hindi na paghandaan ni Armando ang ginawang pananalakay na iyon sa kanya ng aswang, kaya ilang beses siyang nakalmot ng nilalang sa mukha at maging sa kanyang braso. Nang makahanap ng tamang pagkakataon ay hinila ni Armando ang samurai na nasa kanyang likuran. Saka rin niya inatake pabalik ang lalaking aswang. Nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban si Armando sa lalaking aswang nang biglang lumabas mula sa tinataguan nitong malagong damuhan ang isa pang aswang. Kagaya ng naunang aswang ay inatake din niya si Armando. Inatake nito si Armando patalikod, ngunit mabuti na lang at tanging damit lang ni Armando ang nakalmot nito. Matagal ka na naming inaabangan, Armando. Ngunit palagi kaming hindi makahanap ng pagkakataon, lalo na't palaging nakabuntot sa iyo si Lita. Ngunit ngayon, wala ka ng kawala. Sigaw ng isa pang aswang, nakakalabas lang mula sa kanyang pinagtataguan. Napatras si Armando bago isa-isang sinulyapan ng 3 aswang na naroon at bakas sa mukha ng mga ito ang galit at pagkagustong siya ay paslangin. Nagkagutay-gutay na ang suot na damit ni Armando dahil sa ginawang pagkalmot ng mga aswang sa damit niya. Wala siyang nagawa kundi tanggalin ang damit niyang pinagkakalmot ng mga aswang. Mas lalong napahigpit ang pagkakahawak ni Armando sa kanyang samurai. Nagtagis ang kanyang mga ngipin at sa pagkakataong yon ay siya na mismo ang umatake sa mga aswang. Tuluyang kumagat na ang dilim ngunit nasa labas pa rin si Armando at mainit na nakikipaglaban sa mga aswang. Nang dahil sa madilim na ay tanging namumulang mga mata lang ng mga aswang ang tanging naaaninag ni Armando. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang siya ay sumuko sa laban. Nasa ganoong sitwasyon si Armando nang may dumating na isa pang aswang, ngunit ganoon na lang ang pagkabigla ni Armando nang atakihin ng bagong dating na aswang ang kalabang kaharap niya. At kung hindi pa naamoy ni Armando ang pabangong ginamit nito, ay hindi pa niya ito makikilala. Armando, alam kong galit ka sa akin at sa aking pamilya, ngunit hindi ako makakapayag na malagay ka sa panganib.
Alam kong magkaiba ang ating mundo. Tao ka, samantalang ako aswang. Ngunit hindi iyon magiging hadlang upang patuloy na mahalin kita. Mahal na mahal kita. Wika ni Lita bago niya ipinaggutay-gutay ang katawan ng isang aswang na kaharap niya. Mabilis na pinabagsak ni Armando ang aswang na kalaban. Ilang beses pang natamaan ng kanyang samurai ang aswang at sa huli ay walang pagdadalawang isip na pinutulan niya ito ng ulo. Unang bumagsak ang katawan ng lalaking aswang sa damuhan bago gumulong-gulong ang ulo nito sa lupa. Sumirit ang dugo mula sa leeg ng aswang, ngunit hindi nakitaan ng kung anumang takot ang mag-asawang sina Lita at Armando. Agad na napabaling ng tingin si Armando sa huling aswang na nakalaban nila. Tanging namumulang mga mata lang ng aswang ang nakikita niya. Hindi pa man tuluyang nakakaalis sa kanyang pwesto si Armando ay inatake na siya ng nilalang. Mabuti na lang at naroon si Lita dahil agad niyang naharangan ang kalaban at inatake pabalik. Hindi na rin siya nagsayang pa ng oras. Agad niyang tinulungan ng aswang na si Lita sa pakikipaglaban sa isa pang aswang. Subukan mong saktan ang asawa ko, Esther, at ako ang makakalaban mo. Sigaw ni Lita na ikinabigla ni Armando. Mas lalo siyang naguguluhan dahil sa mga nangyayari. Maraming mga katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Halos hindi siya makapaniwala na aswang din pala si Esther. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit naging mabait sa kanya si Esther nitong nakaraang mga araw at kung bakit siya tinuruan ng lalaki na makipaglaban. Nasagot ang mga katanungang iyon ni Armando nang si Esther na mismo ang nagsabi na kaya palagi nitong sinasamahan si Armando. Iyon ay upang mapalapit ang loob ni Armando sa kanya. Nalaman din ni Armando na dati pa man ay naghahanap lang pala ng tamang pagkakataon si Esther upang atakihin siya. Ngunit dahil palaging palihim na nakabuntot sa kanya ang asawang si Lita, ay hindi magawa-gawa ni Esther ang masama niyang balak. Nalaman din ni Armando na magkababata pala sina Lita at Esther, ngunit ang mas lalo niyang ikinabigla ay matapos niyang malaman na may lihim palang pagtingin sa asawa niyang si Lita si Esther. At isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit gusto niyang mawala sa mundo si Armando. Halos hindi makapaniwala si Armando dahil sa kanyang mga natuklasan at nalaman. Hindi niya lubos akalain na hindi lang pala ang kanyang asawa at pamilya nito ang naglihim sa kanya, kundi maging si Esther ay nagawa siyang lokohin. Ito ay tinuring niyang kaibigan. Sa kasamaang palad, bago mapabagsak ng mag-asawa si Esther, ay nakatakas ito. Bago pa tumakas si Esther ay nag-iwan pa siya ng babala sa mag-asawa at sinabing pagsapit ng kabilugan ng buwan ay babalik siya at maghihiganti. Hindi na nagawang habulin pa ng dalawa ang kalabang aswang dahil mabilis itong nawala sa paningin nila. Matapos ang pangyayaring yun ay magkasamang umuwi sa bahay nila ang mag-asawang sina Armando at Lita. Muling humingi ng tawad si Lita kay Armando. Hindi naging madali kay Armando ang mga nangyayari, ngunit mas nangibabaw sa kanya ang pagmamahal sa kanyang asawa, kaya sa huli ay mas pinili niya ang patawarin ito. May bahagi pa rin kay Armando na nagdududa, ngunit mas minabuti niyang maging alerto na lang at mag-ingat. Simula din ng gabing iyon ay hindi na nila muling nakita pa si Esther. Naglaho ito na parang bula sa kanilang baryo. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala din ang mga kababalaghan na nangyayari sa baryo. Sunod-sunod na patayan ang naganap sa nasabing lugar. Sinabi naman ni Lita na wala siyang kinalaman o ang kanyang pamilya sa mga nangyayaring patayan sa baryo. Nalaman din ni Armando na tanging mga alagang hayop at bangkay ng tao na hinukay sa sementeryo ang tanging kinakain ni Lita at maging ng pamilya nito. Nalaman din ni Armando na ang sisig na hinain pala sa kanya dati ay gawa iyon sa bangkay at isang matanda na nahukay ng mga magulang ni Lita sa sementeryo.
Halos masuka si Armando dahil sa kanyang mga narinig at nalaman. Tinanong din niya si Lita kung minsan daw ba itong nagluto ng karne ng tao para sa kanilang mag-asawa, ngunit mabilis naman siyang sinagot ni Lita na kailanman ay hindi niya ipinagluto si Armando ng mga pagkain na kinakain nilang mga aswang. Nang sumunod na araw ay personal na dumalaw din ang mga magulang ni Lita sa bahay nilang mag-asawa. Kagaya ni Lita ay humingi din ng tawad ang pamilya nito dahil sa paglilihim nila kay Armando. Ipinagtapat din ni Mang Ariel na minsan na niyang pinagtangkaan ang buhay ni Armando dahil natatakot ito na sa oras malaman ni Armando na aswang sila ay baka saktan at patayin ng lalaki ang asawang si Lita. Nalaman din ni Armando na kaya pala siya pinagtatabuyan ng babae niyang biyanan ay dahil iyon sa kadahilan ng ayaw pala nitong malagay siya sa kapahamakan. Doon ay tuluyang naunawaan ni Armando ang sitwasyon at pangyayari. Napag-alaman din niya na hindi lang pala ang asawa niyang si Lita at pamilya nito ang may lahing aswang sa baryo dahil marami-raming mga lahi ng aswang pala ang naninirahan sa kanilang lugar at kabilang na doon ay ang angkan ni Esther na nagmula sa lahi ng mga tiktik at gabunan. Ang babalang iniwan ni Esther bago siya tumakas ay tumatak sa isipan ng mag-asawa. Upang mapaghandaan ang paparating na panganib ay ginugol ni Armando ang kanyang oras at atensyon sa pagsasanay. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo siyang nabihasa sa pakikipaglaban at paggamit ng samurai. Maging ang buong pamilya ni Lita ay nag-iinsayo at nagsihanda sa maaaring paparating na panganib. Ang mga balita at usap-usapan tungkol sa panggagambala ng mga aswang ay nagpatuloy at habang lumilipas ang panahon ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Lumakas na rin ang mga kalabang aswang at umabot na sa punto na kahit sa umaga at tanghaling tapat ay nagagawa na nilang umatake sa mga tao sa baryo. Nang dahil sa mga pangyayaring yun, ilan sa mga taga-baryo ay sapilitang nagsilikas sa takot na baka malagay sila sa panganib. Hindi lang ang kanilang mga sarili, kundi maging ang kanilang pamilya. Agad ding sumagawa ng aksyon ang mga otoridad at mas lalo nilang hinigpitan ang seguridad sa baryo. Bago pa kumagat ang dilim ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay ang bawat individual. Sinisiguro nilang nakasara ang kanilang pintuan at maging ang mga bintana. Halos lahat ng mga kabahayan ay may nakalagay na panangga sa kanilang mga bahay. Kagaya na lang ng pagsabit ng bawang sa pintuan at pagsaboy ng asin sa kanilang bubungan at mga bintana. Ngunit sa kabila ng pag-iingat ng lahat ay may mga bahay pa rin namang nagawang lusutan ng mga aswang. Isang hapon, abala si Armando sa pagsisibak ng mga kahoy na panggatong sa labas ng kanilang bahay nang marinig niya ang malakas na pagsabog. Kusa siyang napatigil sa ginagawa at napasulyap sa kalayuan at napansin niya ang makapal na usok. Doon ay napagtanto niya na may sunog na naganap. Nang dahil sa isiping iyon ay agad siyang nagpaalam kay Lita na sa mga sandaling iyon ay nagluluto ng kanilang merienda. Bago pa tuluyang umalis si Armando ay pinayuhan pa siya ng asawa na si Lita na mag-iingat. Patakbong tinahak ni Armando ang masukal na daan hanggang sa tuluyan siyang makarating sa lugar kung saan may nagaganap na sunog. 3 kabahayan ang inalab ng apoy. Maraming mga tao ang nagsitakbuhan at humihingi ng saklolo. Nang dahil sa gawalang sa kawayan ang mga bahay ay mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa tuluyang maging abo na lang ang mga ito. Napatanong pa si Armando sa mga taong nandoon kung ano daw ba ang pinagmulan ng sunog, ngunit maging ang mga tao ay hindi rin alam kung ano ang ugat ng naganap na pagsunog. Akmang tutulong na sana si Armando sa mga bomberong nandoon nang bigla niyang napansin ang madilim na kalangitan. Maraming itim na ibon ang nagsiliparan sa himpapawid at mukhang nagkakagulo pa ang mga ito. Doon lang din napansin ni Armando ang kakaibang lamig ng hangin na tila ba binabalot ng misteryo at kilabot. Kusang natigilan si Armando.
Sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang tinutuban. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala niya ang kanyang asawa at dahil sa isiping iyon ay agad siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Ngunit nang makarating siya sa bahay nila ay bumungad sa kanya ang 2 bangkay ng mga aswang na nakahandusay sa sahig. Nagkalat ang mga dugo ng mga ito. Nagkalat ang mga kagamitan sa paligid, butas ang mga dingding at nasira ang mga bintana at pintuan. Hindi napigilan ni Armando na manginig sa takot at galit. Napasigaw siya at agad niyang hinanap si Lita ngunit nabigo siyang makita ang asawa. Malakas na napasigaw si Armando nang mapagtanto niya na nawawala ang asawa niyang si Lita. Nang malaman ng pamilya ng asawa ni Armando na nawawala si Lita, ay agarang pumunta ang mga ito sa bahay nilang mag-asawa at inusisa si Armando kung ano raw ba ang nangyari. Isinalaysay ni Armando ang buong pangyayari sa mga magulang ni Lita at doon nila naisip na marahil ay planado ang lahat. Mukhang binalak ang naganap na sunog at naging susi iyon upang madukot nila si Lita. Malakas din ang kutob ni Armando na maaaring may kinalaman si Esther sa pagkawala ng kanyang asawa. Galit ang lumiyab sa damdamin ni Armando. Labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa at sa magiging anak nila. Hindi nila alam kung saan dinala si Lita ng mga kalabang aswang. Samantala sa kabilang banda, 2 grupo ng magkaibang lahi ng mga aswang ang dumukot sa asawa ni Armando na si Lita. Sinubukan pang manlaban sa kanila ni Lita ngunit dahil sa sobrang dami nila ay nabigo siyang makatakas mula sa mga ito. Maliban kay Lita ay may mga inosenteng kabataan pang dinukot ang mga aswang. Galit na galit si Lita nang malaman niya na kasama si Esther sa mga aswang na dumukot sa kanya. Hindi niya lubos akalain na magagawa siyang gawan ng masama ng kanyang kababata. Ako ang bahalang maghahatid sa kanya sa ating Panginoon. Kayo na ang maghatid sa kabataan sa kuweba. Seryosong wika ni Esther sa iba pang lahi ng mga aswang na palaging nagtatago sa ilalim ng lupa. Agad namang sinunod ng mga ito ang iniutos ni Esther. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at agad na umalis. Bahagya pang lumindol ang paligid ng gumawa ang mga ito ng butas sa lupa at doon sila dumaan. Ilang saglit pa ay nawala din ang mga ito kasama ang mga kabataang dinukot nila. Nang tuluyang makawala ang mga ito, ay binalingan ni Esther ang kanyang mga kalahi. May iba pang binabalak ang mga ito. Wala sa plano nila ang dalhin si Lita sa kanilang pinuno. May iba siyang masamang balak para sa babaeng asawa ni Armando. Nagsinyasan pa sila ng mga kasamahan niya bago sila nag-anyong kakaibang hayop na tila halimaw. Gumawa sila ng kakaibang ingay sa paligid bago nila nilisan ang lugar na yon. Sa kabilang dako naman, ilang araw ding ginugol ni Armando at pamilya ng kanyang asawa sa paghahanap kay Lita. Hanggang sa nalaman nilang dinala pala si Lita sa ika-6 na kabundukan sa Hilaga. Nabalitaan nila na hindi lang si Lita ang dinukot ng mga aswang, kundi maging ang iba pang mga kabataan sa kanilang baryo. May nakapagsabi sa kanila na sa ika-6 na kabundukan sa Hilaga dinala ang mga kabataang dinukot. Nang nalaman nila iyon ay hindi na sila nagsayang pa ng oras at agad na gumawa ng plano. Nalaman din nila na 6 na araw na lang bago ang kabilugan ng buwan at mukhang may masamang binabalak si Esther kung kaya't dinukot nito si Lita. Armando, Daniela, mag-iingat kayo. Susunod kami kaagad pag maaibalita namin sa ating mga angkan ang nangyari. Binabalak ni Armando at Daniel na mauna sa paglalakbay at tumungo sa ika-6 na kabundukan sa Hilaga, kung saan dinala ng mga kalabang aswang si Lita at maging ang iba pang mga kabataang dinukot. Dala-dala ang kanyang samurai at anting-anting na ibinigay sa kanya ni Mang Ariel ay sabay na tinahak ni Armando at Daniela ang masukal na kagubatan patungo sa ika-6 na kabundukan sa Hilaga. Humanda ka, Esther.
Magbabayad ka sa ginawa mong pandurukot sa aking asawa at sa mga bata. Galit na naibulong ni Armando sa sarili. Ilang araw din na ang inilaan ni Armando at Daniela sa paglalakbay sa mga kabundukan. Hindi naging madali ang pinagdaanan nilang dalawa. Maraming mga pagsubok silang nakaharap. Nung minsang na mahinga sila sa isang kagubatan ay isang mabangis na baboy ramo ang kanilang nakasagupa. Mabuti na lang at alerto sila kaya mabilis nilang napabagsak ang nasabing mabangis na ligaw na hayop. Iyon na rin ang tumulong sa kanila upang mapawi ang kanilang nararamdamang gutom. Habang lumilipas ang mga araw at paglalakbay sa kabundukan ay lalong nakaramdam ng galit si Armando laban sa mga aswang na dumukot sa kanyang mahal na asawa. Labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng babaeng mahal niya at sa magiging anak nilang dalawa. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan, malalim na ang gabi. Maliban sa mga huni ng mga insekto at mga kuliglig ay binabalot ng katahimikan ang paligid. Sa mga sandaling iyon ay nasa itaas ng punong kahoy si Armando at nagpapahinga, samantalang nag-iikot naman sa loob ng kagubatan si Daniel. Ilang araw din silang tuloy-tuloy sa paglalakad. Kaya napagpasyahan ng dalawa na mamahinga muna ng ilang oras bago muling magpatuloy. Tahimik na nagmumumuni-muni si Armando sa itaas ng puno nang bigla siyang makarinig ng alingaw-ngaw. Otomatiko siyang napabangon mula sa kanyang kinahihigaan at napatayo sa ibabaw ng sanga ng puno. Napansin niya na mukhang may nasusunog, hindi kalayuan, dahil umaalab ang apoy mula roon. Agad na napatalon mula sa punong kahoy si Armando. Kinuha pa niya ang kanyang samurai na naiwan niya sa damuhan bago siya patakbo na pumunta sa direksyon kung saan nagmumula ang sunog na yon. Dinala si Armando ng kanyang mga paa sa masukal na bahagi ng kagubatan. Nang makarating siya roon ay bumungad sa kanya ang umaalab na paligid. Maraming apoy ang nagkalat sa kung saan, ngunit ang mas nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang dalawang nilalang na naglalaban sa gitna ng kagubatan. Agad na napasigaw si Armando na mapagtanto niya na ang dalawang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang kalaban niyang si Esther at ang kanyang asawang si Lita. Kitang-kita rin ng kanyang mga mata ang pagtalsik ni Lita sa damuhan. Mas lalong nakaramdam ng galit si Armando at hindi alintana ang panganib ay napatakbo siya papunta sa direksyon ng mga to. Esther, ako ang harapin mo! Galit at malakas na sigaw ni Armando habang tumatakbo siya palapit sa mga ito. Naramdaman din niya ang mainit na paligid, lalo na at kumakalat ang apoy sa kagubatan, ngunit hindi siya nagpapigil. Bahagyang iniangat ni Armando ang hawak niyang samurai sa kanya inatake si Esther na agad namang naiwasan ng nilalang. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagkaharap sina Esther at Armando. Bakas ang sobrang galit sa pagkamuhi sa mukha ni Armando, samantalang mapaglarong nakangisi lang itong si Esther sa kanya. Nang gabi ring iyon ay muli silang naglaban. Maliksi ang bawat galaw ni Armando. Ilang beses na nasugatan ng kanyang samurai ang katawan ni Esther. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging mainit ang labanan ng dalawa. Bawat pagtama ng samurai sa balat ni Esther ay napapahiyaw ang lalaki sa sobrang sakit. Inabot din ng ilang oras bago tuluyang napatumba ni Armando si Esther. Bumagsak ang lalaki na hati-hati ang katawan at mulat ang mga mata. Nang tuluyang mapabagsak ni Armando si Esther ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na nilapitan ang kanyang asawa na sa mga sandaling iyon ay inalalayan ni Daniela. Mukhang nakatunog si Daniel sa mga nangyari ng gabing yon dahil kaagad nitong sinundan ang kinaroroonan ni Armando at naabutan pa nga niya ang lalaki na nakikipaglaban kay Esther. Mahigpit na niyakap ni Armando ang kanyang asawa. Tinanong pa niya ito kung ano raw ba ang ginawa sa kanya ni Esther, kaya isinalaysay sa kanya ni Lita ang mga nangyari. Nalaman niya mula sa kanyang asawa na binabalak pala ni Esther
na gawing alay sa demonyo ang batang nasa sinapupunan ni Lita upang sa gano'y maaari niyang pagharian ang buong mundo. Nalaman din niya mula kay Lita na hindi lang si Esther ang nagka-interes sa batang nasa sinapupunan ng kanyang asawa, kundi maging ang ibang uri din ng mga aswang. Sinabi din ni Lita na kaya dinukot ang ibang mga kabataan ay upang gawing pagkain ng mga aswang sa ika-6 na kabundukan pagsapit ng kabilugan ng buwan. Taon-taon daw nilang ginagawa iyon kasabay ng pag-alay ng birhen sa kanilang Panginoon. Labis na nagalit si Armando dahil sa kanyang mga nalaman, ngunit may bahagi din sa kanya na labis na nasisiyahan dahil sa wakas ay muli niyang nakasama at nayakap ang mahal niyang asawa. Bago pa tuluyang masunog ang kabuuang bahagi ng kagubatan, ay mabilis na nilisan nilang tatlo ang lugar na iyon. Nang dahil sa mga gamot na dala ni Daniela at dahil na rin sa dugo ni Lita na pagiging isang aswang, ay mabilis niyang nabawi ang kanyang lakas. Kinabukasan din ng araw na iyon ay tumungo sila sa huling kabundukan, ang ika-6 na kabundukan sa Hilaga. Dumating din ang buong angkan ng pamilya ni Lita na may lahing mga aswang at tumulong sa naganap na pananalakay sa kuta ng mga kalabang aswang. Sabay-sabay nilang inataki ang mga aswang at sa kabutihang palad ay nagtagumpay sila sa pagpapabagsak sa mga aswang at pagligtas sa mga kabataan. Patagong ibinalik nila ang mga kabataan na kanilang iniligtas sa pamilya ng mga to. Samantalang makaraan ng ilang araw ay napagpasya ni na Armando at Lita na muling lumuwas sa lungsod ng Maynila. Mas pinili ng mag-asawa na bumalik sa lungsod upang sa gano'y mapalayo sila sa kapahamakan at ang magiging anak nila na ipinagbubuntis ni Lita. Makaraan ang ilang buwan ay nanganak siya ng isang malusog na lalaking supling na pinangalanan nilang Lerdox, kalahating aswang at kalahating tao at nag-iisang tagapagmana ng samurai ni Armando.